Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Rapuls, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang kamalay-malay na lumingon ang tatlo sa higanteng isda, ngunit nakita nilang umikot lamang ang higanteng isda sa kalagitnaan ng hangin pagkatapos nilang lunukan ang Aaron. Malinaw na walang pagsabog. Kaya, ano ang problema sa pagsabog sa itaas? Nagpalingga-lingga ang tatlo, ngunit wala silang nakitang kalaban sa paligid. Saglit silang nagkatinginan at hindi alam kung ano ang aasahan. Kuya Pangolin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kinuha ni Zia Wei ang Jade Sword na iniwan ni Aaron at labis na nag-aalala sa oras na ito. Bahagyang nagdikit ang ngipin ni Pangolin. Hindi niya alam na nilamon na pala ang Aaron. Siya ay desperado, ngunit may iba pang mga bagay sa paligid niya. Kung may kaaway na darating, mas malala pa. Ibang-iba sa pagkabalisa ng mga Pangolin at iba pa, sa oras na ito, sa kabilang gilid ng napakanyebe na lupain, sa isang sira-sirang kuweba. Ang kuweba na ito ay nasa tuktok ng bundok, at ang bundok na ito ay halatang mas mataas kaysa sa ibang mga bundok. Ito ay nagtatagpo dito at 100 milya ang layo. Sa oras na ito, isang itim na hangin ang mabilis na lumutang sa kuweba mula sa labas. Maya-maya pa ay naging katawan siya at bahagyang lumuhad sa lupa. Kumusta ang lahat? Isang magandang boses ang biglang lumutang. Gayunpaman, naririnig lamang ng kuweba ang tunog ng walang nakikitang sinuman. Ang anino ay tila hindi nagulat, ngunit bahagyang tumango, tulad ng iniutos mo, ang apoy ng lobo ay naiilawan sa sobrang nyebe na lupain. Alam na ng mga taong tumugis sa kanya at umalis na sa oras na ito. Magaling. Hindi masyadong naiintindihan ng mga nasasakupan ko. Pawang mabangis ang mga taong iyon. Di ba sabi mo, hindi ka natatakot na hindi makalaban ni Aaron? Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang mga kalamnan at buto at kakulangan sa kanyang katawan maaari siyang maging isang master. Kung siya ay napakadaling mamatay, maaari ba siyang maging Aaron? Naiintindihan ng mga nasasakupan. Bumagsak ang mga salita ng anino, nawala ang kanyang katawan, naging itim na hangin at lumutang palabas ng yungib. Sa oras na ito, kung may mga walang katulad na dalubhasa sa kuweba, dapat malabo na matagpuan na ang hangin dito ay talagang may bahagyang pagpapapangit, at ang mga sanhi ng pagpapapangit ay malinaw na ang mga taong umiiral sa himpapawid. Sa kabilang dulo, iniisip ni Aaron kung ano ang gagawing maliit na itim na stick. Bigla siyang lumingon at nakita niyang naging kakaibang bagay na anglang. At wala sa ayos na parang dalawang gisantes, madali siyang natarante gaya ng naisip niya ang huling bagay. Nakikita ko, biglang natuwa si Aaron. Lumabas na gusto niyang magbago ang maliit na itim na patpat na ito, hindi sa pagsigaw, kundi sa pag-iisip. Sa pag-iisip nito, biglang naalala ni Aaron ang pulang sandata ng dugo noong panahong iyon. Wow! Tama na! Nang naisip lang ni Aaron ang aspetong iyon, ang katawan ni Aaron ay agad na nabihisan ng makapangyarihan at dominanteng baluti. Isipin muli, isang maitim na suit ang nasa katawan sa isang iglap. Isipin muli, ang suit ay nawawala, at siya ay may hawak na sandata na dapat lamang lumitaw sa lupa. Medyo nasa sabik si Aaron. Marahan niyang ginalaw ang kamay. Isang putok lang ang kanyang narinig, at diretsyong lumabas ang isang bala mula sa silid. Bang! Sa kulay abong bato na parang pader ng karne, isang maliit na butas ang ginawa noong panahon ng Don. So fierce, hindi makapaniwala si Aaron na nakatingin sa maliit na itim na stick sa kanyang kamay. Sa pagbabalik tanaw sa maliit na butas sa kulay abong pader na bato, bigla akong nagkaroon ng napakatapang na ideya. Hey! Sa pag-iisip nito, ipinakita ni Aaron ang isang napaka-proud na ngiti sa kanyang mukha. Noon, hindi ako naniniwala na mayroong providence.
Ngayon, kailangan kong paniwalaan ito, buti hindi mo sinasayang ang oras ko sa'yo. Sa susunod, ikaw na ang bahala. Bumagsak ang mga salita, inikat ni Aaron ang kanyang kamay, at ngayon lang ay muling lumitaw ang maliit na punyal sa kamay ni Aaron. Pagkatapos, mabilis na umikot ang maliit na punyal, at sa isang buga, diretso itong bumutis sa kanyang kamay. Maaaring dinuguan ako ngayon, o ang lalaking ito, sa pagtingin sa dugong umaagos. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata sa kulay abong batong iyon na parang mga dingding ng karne, at isang bahagyang pagngisi ang lumabas sa mga sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ay biglang kinuha ni Aaron ang maliit na itim na patpat at itinutok ito sa kanyang sugat, nang ang maliit na itim na stick ay nadikit sa dugo ng sugat. Una, ang maliit na itim na stick ay dahan-daang sumisipsip ng ilang dugo, tapos, parang napansin din ito na maraming dugo. Matapos ihinto ang pagsipsip saglit, biglang lumitaw ang isang malaking kinang sa lugar kung saan ito nadikit sa dugo. Kasabay nito, ang maliit na itim na stick ay napakakinang. Biglang gumalaw ang sulok ng panunuya ni Aaron, at biglang sumulat sa mukha niya ang bangis ng sakit. Pilit niyang tinakpan ang sugat, ngunit napasigaw pa rin siya sa matinding sakit. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Walang kamalay-malay na lumingon ang tatlo sa higanteng isda, ngunit nakita nilang umikot lamang ang higanteng isda sa kalagitnaan ng hangin pagkatapos nilang lunukan ang Aaron. Malinaw na walang pagsabog. Kaya, ano ang problema sa pagsabog sa itaas? Nagpalingga-lingga ang tatlo, ngunit wala silang nakitang kalaban sa paligid. Saglit silang nagkatinginan at hindi alam kung ano ang aasahan. Kuya Pangolin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kinuha ni Zia Wei ang jade sword na iniwan ni Aaron at labis na nag-aalala sa oras na ito. Bahagyang nagdikit ang ngipin ni Pangolin. Hindi niya alam na nilamon na pala ang Aaron. Siya ay desperado, ngunit may iba pang mga bagay sa paligid niya. Kung may kaaway na darating, mas malala pa. Ibang-iba sa pagkabalisa ng mga Pangolin at iba pa. Sa oras na ito, sa kabilang gilid ng napakanyebe na lupain, sa isang sira-sirang kuweba. Ang kuweba na ito ay nasa tuktok ng bundok, at ang bundok na ito ay halatang mas mataas kaysa sa ibang mga bundok. Ito ay nagtatagpo dito at 100 milya ang layo. Sa oras na ito, isang itim na hangin ang mabilis na lumutang sa kuweba mula sa labas. Maya-maya pa ay naging katawan siya at bahagyang lumuhad sa lupa. Kumusta ang lahat? Isang magandang boses ang biglang lumutang. Gayunpaman, naririnig lamang ng kuweba ang tunog ng walang nakikitang sinuman. Ang anino ay tila hindi nagulat, ngunit bahagyang tumango, tulad ng iniutos mo, ang apoy ng lobo ay naiilawan sa sobrang nyebe na lupain. Alam na ng mga taong tumugis sa kanya at umalis na sa oras na ito. Magaling. Hindi masyadong naiintindihan ng mga nasasakupan ko. Pawang mabangis ang mga taong iyon. Di ba sabi mo, hindi ka natatakot na hindi makalaban ni Aaron? Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang mga kalamnan at buto at kakulangan sa kanyang katawan maaari siyang maging isang master. Kung siya ay napakadaling mamatay, maaari ba siyang maging Aaron? Naiintindihan ng mga nasasakupan. Bumagsak ang mga salita ng anino, nawala ang kanyang katawan, naging itim na hangin at lumutang palabas ng yungib. Sa oras na ito, kung may mga walang katulad na dalubhasa sa kuweba, dapat malabo na matagpuan na ang hangin dito ay talagang may bahagyang pagpapapangit, at ang mga sanhi ng pagpapapangit ay malinaw na ang mga taong umiiral sa himpapawid. Sa kabilang dulo, iniisip ni Aaron kung ano ang gagawing maliit na itim na stick. Bigla siyang lumingon at nakita niyang naging kakaibang bagay na anglang. At wala sa ayos na parang dalawang gisantes, madali siyang natarante gaya ng naisip niya ang huling bagay. Nakikita ko, biglang natuwa si Aaron. Lumabas na gusto niyang magbago ang maliit na itim na patpat na ito, hindi sa pagsigaw, kundi sa pag-iisip. Sa pag-iisip nito, biglang naalala ni Aaron ang pulang sandata ng dugo noong panahong iyon. Wow, tama na. Nang naisip lang ni Aaron ang aspetong iyon, ang katawan ni Aaron ay agad na nabihisan ng makapangyarihan at dominanteng baluti. Isipin muli, isang maitim na suit ang nasa katawan sa isang iglap. Isipin muli, ang suit ay nawawala, at siya ay may hawak na sandata na dapat lamang lumitaw sa lupa. Medyo nasasabik si Aaron. Marahan niyang ginalaw ang kamay. Isang putok lang ang kanyang narinig, at diretsyong lumabas ang isang bala mula sa silid. Bang! Sa kulay abong bato na parang pader ng karne,
isang maliit na butas ang ginawa noong panahon ng Don. So fierce, hindi makapaniwala si Aaron na nakatingin sa maliit na itim na stick sa kanyang kamay. Sa pagbabalik tanaw sa maliit na butas sa kulay abong pader na bato, bigla akong nagkaroon ng napakatapang na ideya. Hey, sa pag-iisip nito, ipinakita ni Aaron ang isang napaka-proud na ngiti sa kanyang mukha. Noon, hindi ako naniniwala na mayroong providence. Ngayon, kailangan kong paniwalaan ito. Buti hindi mo sinasayang ang oras ko sa'yo. Sa susunod, ikaw na ang bahala. Bumagsak ang mga salita, inikat ni Aaron ang kanyang kamay, at ngayon lang ay muling lumitaw ang maliit na punyal sa kamay ni Aaron. Pagkatapos, mabilis na umikot ang maliit na punyal, at sa isang buga, diretso itong bamuted sa kanyang kamay. Maaaring dinuguan ako ngayon, o ang lalaking ito. Sa pagtingin sa dugong umaagos, itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata sa kulay abong batong iyon na parang mga dingding ng karne, at isang bahagyang pagngisi ang lumabas sa mga sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ay biglang kinuha ni Aaron ang maliit na itim na patpat at itinutok ito sa kanyang sugat. Nang ang maliit na itim na stick ay nadikit sa dugo ng sugat, una, ang maliit na itim na stick ay dahan-daang sumisipsip ng ilang dugo. Tapos, parang napansin din nito na maraming dugo. Matapos ihinto ang pagsipsap saglit, biglang lumitaw ang isang malaking kinang sa lugar kung saan ito nadikit sa dugo. Kasabay nito, ang maliit na itim na stick ay napakakinang. Biglang gumalaw ang sulok ng panunuya ni Aaron, at biglang sumulat sa mukha niya ang bangis ng sakit. Pilit niyang tinakpan ang sugat, ngunit napasigaw pa rin siya sa matinding sakit. Storytelling channel sa YouTube. Huminto ang higanteng isda, na nangangahulugan din na humihintong din ang malakas na ingay na dulot ng kanyang pag-ikot. Biglang tumahimik ang buong lawa. Naririnig pa ng tatlong tao ang paghinga at tibok ng puso ng isa't isa sa bilog ng enerhiya. Wow! Biglang, sa oras na ito, ang tuktok ng higanteng isda ay biglang sumabog, at ang dugo at karne ay sumugod sa langit ng ilang metro. Sa sandaling nagmamadali silang umakyat, isang figure ang biglang lumitaw mula dito. Kuya Aaron, si Kuya Aaron. Halos kasabay nito, excited na hinayla ni Zia Wei ang braso ng pangolin at sumigaw ng malakas. Nahila ang pangolin sa sakit, ngunit tuluyan na itong hindi pinansin sa oras na ito. Puno ng ngiti ang buong mukha. Oo, ito ay Aaron. Sa oras na ito, si Aaron ay may hawak na mahabang itim na espada. Isang espada ang bumasag sa kalangitan at diretsyong lumabas. Saka siya bahagyang tumayo sa ere. Ang kanyang posture ay kabayanihan, tulad ng isang Diyos na Buddha. Hindi ka panipaniwala, hindi ka panipaniwala. Ang malaking balat ng isda ay parang bakal, at ang katawan nito ay kasing laki ng bundok. Ang laman sa ilalim ng balat ay likas na makapal at makapal. Paano siya makakapasok sa katawan ng isda? Halos hindi na rin nakaka-recover ang matanda sa kanyang pagkatulala. Sabi ko kanina Aaron siya. Ngayon, tanggap mo na ba? Tuwang-tuwa na ikinuyom ng pangolin ang kamao at huminga ng masama. Sabihin mong nagyayabang ako. Ngayon, ang mga katotohanan ay nasa harap ko. Hindi sila nagsalita, pero kitang-kita na ang ngiti sa kanilang mga mukha at ang bulalas sa kanilang mga mata ang pinakamagandang sagot. Ano pa nga ba ang magagawa namin bukod sa paghinga? Ngumiti ang matanda at ngumiti ng maluwag. Kung nasa harap niya lang ang bangin, ngayon, sa paglitaw ng Aaron. Kuya Aaron, tara na. Tuwang-tuwa din si Zia Wei at ikan-away ang kanyang mga kamay sa Aaron. Nang marinig ang sigaw ni Zia Wei, nilinggan ni Aaron si Zia Wei. Gusto niyang pilitin ang isang ngiti at senyales na okay lang siya, ngunit ang nakita niya ay ang mga itim na tao na parang mga bituin sa likod ng tatlong tao. Agad na kumunat ang noo ni Aaron. Halatang hindi maganda ang mga dumating. Bigyan mo ako ng isa pang pabor. Ang Aaron ay hindi nang ahas na mag-isip. Nagpasalamat siya sa maliit na itim na patpat. Nang igalaw niya ang kanyang kamay ay agad na naging malaking palakol ang maliit na itim na patpat. Ang palakol ay malamig at nangingibabaw. Aaron Hatchet, na nakatutok sa malaking kakaibang isda, bigla itong tinadtad, at pagkatapos ay bumangon muli. Sa loob lamang ng ilang pag-ikot, ang malaking kakaibang isda ay agad na pinutol ng higanteng palakol sa ilang bahagi. Salamat, ngumiti ng mahina. Ang maliit na itim na stick ay naging usok at pumasok sa mga manggas ng Aaron. Ang susunod na segundo, ang Aaron ay mano-manong gumalaw, na maaaring direktang masakop ang higanteng isda.
Sa sandaling bumukas ang storage ring, ang higanteng isda na parang bundok ay nakolekta sa storage ng Aaron coefficient. Bukod sa basag na yelo, puro dugo at bula ang nasa lupa. Matapos mangolekta ng ilang patay na isda ng multo, si Aaron, naganap na naglinis sa larangan ng digmaan, ay lumipad sa Chuanshanjian ng 3 tao at tiningnan sila, sa kabutihang palad, naabutan niya ang oras. Pagkatapos, ang Aaron ay dahan-daang nagbahagi ng enerhiya sa harap ng 3 tao, at ang bilog ng enerhiya na malapit ng masira ay ganap na naayos. Kuya Aaron, okay ka lang? Sabi ni Zia Wei na may kagalakan at pag-aalala. Tumango si Aaron, tumingin sa itim na pulutong sa hindi kalayuan at mapait na ngumiti, dapat ay ayos na ngayon, ngunit hindi ko alam kung ayos lang ba ito mamaya. Tumingin sa likod si Pangolin, parang, tulad ng inaasahan mo, ang mga taong iyon ay nagpadala ng maraming tao, nagmamadaling sabi ni Zia Wei, umalis na tayo, baka malagay tayo sa panganib kapag naabutan nila, ito ay higit pa sa mapanganib, ito ay isang desperado na sitwasyon, kapag ang mga taong iyon ay lumapit, pabayaan ang kanilang paglilinang, ito ay tiyak na magiging isang matinding labanan para lamang sa bilang ng mga tao, para lang lumipat sa ibang lugar, sa sobrang manyebe na lugar na ito. Ang pagkonsumo ay halos hindi na kailangang sabihin, at the same time, masakit din na problema kung paano protektahan silang 3, sa makatuwid, sa sandaling napapalibutan, walang posibilidad ng parry, anong gagawin natin, tumingin si Pangolin kay Aaron, hindi nagsalita si Aaron, nagtaas siya ng mata at tumingin sa paligid, for a time, sumimangot siya, may problema ba, biglang bumulong si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!